May tanong sa akin, Sir, good evening. Magtatanong po sana ako kung legit kaya yung mga nag-o-offer ng loan sa TikTok. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Yan. Naglipa na ho talaga yan. No? Tsaka marami rin ho akong nare-receive na mga messages, no? Comments, no? Na regarding dyan, no, na legitimate ba ang hiraman yung mga mga nag-o-offer sa social media, and even sa mga messaging app, napakarami po niyan, no. Kaya dito po sa ating video aalamin natin kung talaga bang pwede natin silang hiraman or hindi po, no. Kaya pakitapos po yung ating video hanggang dulo. Pero bago yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Kaya sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. So sabi nyo nga po, no, kung legit ba yung mga offer, no, dun sa mga social media, no, lalo na ho sa mga messaging app, kasi naglipa na ho talaga yan. Kaliwat kanan. Talagang enticing, no, maiinganyo ka. No, ibang klase ho silang magtrabaho, pero ito ho ang tatandaan po ninyo, no. Ang SEC po is naglabas po ng memorandum yan. Meron po tayong recorded online lending platform. Ibig sabihin po, itong online lending platform na po, listahan po ito, no, ng mga lending companies, no, na po pwede pong mag-advertise online at mag-process ng loan online. Pero sa dalawang pamamaraan lang po sila po pwede mag-process ng loan. Okay? Ang una po is yung pangkaraniwan through apps. So meron silang apps na pwede niyo i-download using sa mga mga App Store, no, Play Store o kung ano-anong store na yan. So i-download niyo po sila. Ito po yung nagbibigay kayo ng permission, no, na ma-access yung inyong device. Tapos yung sa pangalawang pamamaraan po is through website. Okay? So ito po, gagawa sila ng website, papaskill nila yan. So para kayo po, dun ipaprocess yung inyong utang. So dun lamang po, sa dalawang pamamaraan na yon, kayo po pwedeng mag-apply ng loan. Okay? Wala na pong iba. Kaya nga po meron tayong recorded online lending platform. Ano na po yon? Itinigil na yon. May moratorium yon. Hindi na humadadagdagan yon, not unless i-open po ng SEC. I don't know kung mag-open pa sila or what. Pero alam ko, nabawasan na yun, ha? Nasa 108 na lang ho yata from 140 plus. No? So marami ho talaga na-revoke. Okay? Kaya kayo ingat din ho. No? Kasi hindi ho porket nasa listahan po ng recorded online lending platforms ay maayos na sila magpautang. Yes, they're legitimate na nagpapautang, lisensyado. But unfortunately talaga, itong mga bugo katabusadong online lending apps, no, maling pamamaraan ng papautang at saka maling pamamaraan po ng paniningil. Ngayon, mapunta tayo sa katanungan po ninyo. Pagka po ang offer, no, is galing po sa social media, lalong-lalo na po, no, sa mga messaging apps, naku po, matakot na ho kayo. Okay? Kasi po, ang mga lending companies na nandun po sa recorded online lending platform, ginagamit po sila para po ma-advertise yung kanilang product. Okay po? Pero hindi po sila po pwedeng mag-process ng loan doon. Bawal po yan. Sa dalawang pamamaraan lang po, ulitin ko, through apps at through website lamang. Hindi ho sila po pwede sa social media at saka po sa mga messaging apps. Kasi maloloko lang po kayo. Mga asigurado yan, nanggagaya lamang yan ng mga legitimate na lending. Totoo po yan. Okay? Actually, yung company po na pinapasukan ko before, no, nagamit. Okay? Ginawan talaga siya ng page. Pero, kukumbinsihin ka niya, gamit yung messaging app nung page na yon. Doon ka na kukumbinsihin. Dito ka na para mas mabilis yung Ganun ho ang ginagawa. Kasi marami ho nagko-complain sa amin na niloko daw namin sila, 'di ba?
So, pinatunayan ho namin, no, nung nandun pa po ako, na hindi ho kami yun. No? Kasi, yung company po namin, legitimate na, lisensyadong lending. Okay? Ginamit ngayon siya. No, yung company namin, no, para makapanloko sila through online o through social media. Nakita niyo kawalang yaan? Diba? Nananahimik yung kumpanya namin. Ginanon nila. Sira ulo talaga eh. Ngayon ho, ang daming naloko. Pero niyo ang sabi ho nung mga na-interview ko po, no? Talagang parang legitimate daw po talaga na nagpapahiram, no? May application form, manghihingi ng mga documentary requirements, no? Tapos sila na rin ho ang nag-i-interview, no? Through chat. Tapos ito masakit, no? Ang offer kagad 100,000, 150, 200. Talaga mahihingaan nyo kay. Pero bago daw ma-disburse, kailangan magpadala muna ng pera, processing fee, may unlock free, kung ano-ano kawalang yan talaga sasabihin. Matatamis talaga silang mag-message sa inyo. Ganun sila kawawalang ya talaga. No, so ngayon ikaw, syempre, nagulat ka 100,000, 150, 200,000. Bay, malaking pera 'yun. Diba? Ikaw ngayon, gagawa ka ng paraan, manghihiram ka, padadala mo ngayon. Eto na, masakit. So, naantay mo ngayon, magwi-withdraw ka, walang darating, may message mo sila. Okay, sasagot naman, sasabihin naku nagkamali ho kayo ng binigay na account number eh. Ikaw pa may mali, sira ulo, di ba? Oh. Tapos sasabihin niya, para po ma-unlock yan, padala ho kayo ganito na naman. Siyempre, ikaw naman, gigil ka pa rin. Oh. Nagpadala ka na naman. Ayan, sa susunod, baka hindi mo na ma-message yan. Totoo po. Napakarami pong kalokohan ng mga bugok na yan. Ang gagawin yan, yung kagaya sinabi ko sa inyo, gagayahin kuwari, kukuha ng isang lending company. For example, Boss Ray Lending. O, gagawa nila ng page. Totoo yan. Kung ano yung page niya dun sa kung may page man yung lending na yon, gagayahin niya. Oh. Kung may website, doon niya rin i-redirect yung magagaling nga. Pero, kukumbisihin ka niya doon sa mismong messaging app. Napakawawalang niya. Biruin mo yung mga walang kinalaman mga kumpanya, magugulat na lang, nanghiram ako sa inyo, loko nyo kami. Mga ganun, no? Napakahirap po, pero kami ginagawa namin, before is, namin siya, i-report namin sa SEC. Kasi mahirap, ikaw ang mapa-flag eh. So, ang ginagawa namin, pinoprove namin na, wala kaming process na through messaging apps or through social media. 'Di ba? Kami po dito lang kami nagpa-process sa opisina. 'Di ba? Wala kaming process online. Mga ganun po, 'di ba? So, naman napapatunayan naman namin, kaya lumulusot ho kami sa ganun, Kasi napapatunayan eh. Yun lang naman ho ang importante, kumbaga ang SEC naman po kasi may proseso eh. Basta yan, kuwari, binigyan ka ng tawag dito, ng notice, sagutin nyo lang. Yun ho ang importante. Ito kasi mga bugo katabusado online lending apps, walang ganyan. Okay? Nakita niyo yung mga yan, lisensyado. Oh. Nasa online, nasa recorded online lending platforms pa. Tapos ang gagawin pagpapautang pasira ulo pa. Diba? May batas na eh. May susundin mo na lang. May memorandums na, susundin mo na lang, hindi pa ginawa. The privilege na nabigyan sila ng lisensya para makapag-operate at makapagpautang, nandun na eh. Diba? Ba't hindi pa nila ginawa ng maayos? Diba? Pautang na paloko-loko eh. Kaya mag-ingat din ho kayo. Pero ito lang ho sasabihin ko sa inyo, ulitin ko ha. Kung kayo po'y gusto nyo manghiram ng pera, wag ho kayo dun sa madalian. Okay? Yes, sa mga bangko, sa mga legitimate na lending financing, matagal. Kasi alam nyo kung bakit? May proseso kasi. May credit investigation niya, may verification, tsaka may evaluation. Ang mga lending, financing at bangko na legitimate, inaalam niyan kung kayo ba ay karapat-dapat ng pahiramin. Handa na ba kayo doon sa magiging obligasyon? Kasi kung hindi pa, kayo lang din po ang maapektuhan.
mababaon kayo sa utang. 'Di ba? Kayo lang din po ang pinoprotektahan ng mga bangko, lending tsaka financing na legitimate. Hindi kagaya itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. At syempre, lalo na yung mga fly by night lang na nanggagaya pa ng lending companies na through messaging app tsaka through social media. 'Di ba? Wag niyo hong madaliin ang proseso ng pagpapautang. Tandaan niyo po, wala pong instant. Maski po yung pagtitimpla ng instant coffee, kailangan nyo pang magpakulo ng tubig. So may effort pa rin, di ba? May proseso ka pa rin sinusunod. Huwag ho nyo paniniwalaan yung instant. Wala hong instant, lalo sa pagpapautang. Kasi doon pa lamang sa The Truth in Lending Act, mahaba na proseso nun. Kailangan ini-explain mo yung utang. O pagkatapos nun, pag singilan na, meron pa tayong prohibition on unfair debt collection practices. Inilista na po ng SEC yung mga mali, yung mga bawal. Okay, nakalista na po Itong mga bugo katabusado online lending apps yung pa rin na sinusunod. Nakita nyo kung gaano katatanga? Inilista na, babasahin na lang. Mario Joseph, di ba? Kaya ho tayo lahat po na manghihiram. Ingat po, iba yung ingat. Maganda ho ang technology. Kaya lang unfortunately, may mga tao pa rin talaga na talagang gagamitin yung technology sa kawalangyaan. Kaya po tayo dapat iba yung ingat. Dapat tayo mapagmasid. Gagawin natin dapat yung due diligence natin. Basahin yung comments, basahin yung reviews, alamin kung legitimate ba yung lending na yan. Huwag po tayong papatol doon sa mga sa offers through social media tsaka messaging apps. Yun hong iwasan natin. Kasi instead na yung mahihiram natin, magagamit natin para sa para pandagdag sa gastusin o para negosyo, di ba? Baka mapahamak pa tayo. Makahiram pa, baka mangyari doon, makahiram tayo para ibigay natin sa kanila. Di sasakit lang ang ulo natin. Tayo maging mapagmasid at mapagmatsyag, At syempre, yung due diligence na kailangan natin gawin para po hindi tayo maloko. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Gusto muli po, yun lang.